Merry Christmas! Pero, paano nga ba kami mag-celebrate ng Pasko dito sa Gwangju, South Korea? Masaya ba o malungkot? Annyeonghaseyo, ngayon nga ay araw na ng Pasko kaya naman bilang isang OFW, ang paraan ng pagbati sa pamilya ay ang pagbibideo call. Ayan nga, tinawagan ko na agad yung mga inaanak ko habang tinatakpan ko ang mga sumpa sa aking muka. Nandyan si Sachi, nandyan si Nia, nandyan din si Arky. Siyempre, bilang ninong nila, lahat sila may pulang sobre. Wow, sana all! Yung nanay at tatay ko, wala na silang pulang sobre kasi buwan-buwan naman may padala. Charat! 8 Pasko na nga pala ako dito sa Korea. Kailan ko kaya ulit may experience ang Paskong Pinas? Naalala ko dati nung bata pa ako kapag Pasko, excited ako isuot yung mga bago kong damit. Pero ngayon, mas excited akong sumahod tuwing kinsenas. Nakakatuwa nga na tuwing Pasko, masaya na yung pamilya namin. Kahit nasa malayo kami, syempre kahit papano, nakaka-LL na tayo sa life. Sana tuloy-tuloy na to. Lord, payamanin mo naman na ako. Para tigwa 1K na mga inaanak ko. Haha! Pagkatapos ko nga tumawag sa pamilya ko, umalis na rin ako ng bahay dahil magsisimba ko ngayon. Ngayong tumanda na lang din kasi ako nakakapagsimba kasi dati kapag Pasko naman, diretso ako sa bahay ng ninong at ninang ko. Shoutout nga pala sa ninong Rolly at ninang Silit ko. Kasi sa kanila lang ako umaasa ng 100 pesos noon. Ngayon nga pala, isasakay ako ng subway papunta doon sa simbahan. Kapag nandito nga kayo sa Korea, isa to sa pinakamabilis na transportation dito. Madali lang din naman to para tong LRT at MRT dun sa Pilipinas. Ito nga, nandito na agad ako sa Sangchon. 2:30 pa talaga yung misa pero alauna nandito na ako sa venue. Ayoko kasi na nalilate ako sa mga lakad ko. Kaya ang ginawa ko, naghanap muna ako ng coffee shop at itong ang Atusang Place yung nakita ko. At dito nga kapag order ka ng kape, kiosk na yung ginagamit pero pwede pa rin naman sa counter. Dito umorder na ako ng kape tsaka ng red velvet o social yung red velvet. Hindi mo akalaing laki sa kapeng barako, sa paborita at apas tsaka pinagong. Kaya talaga ngayon lahat ng bagay na natatanggap ko, pinagpapasalamat ko. Dati naman hindi ko yung nararanasan Nakapasok nga ako dati ng Starbucks. Nagtatrabaho na ako. Girlfriend ko pa yung bumili ng kape para sa akin. Hati pa kami dun. Ito nga't Paskong Pasko ako'y mag-isa pero nakasanayan ko na rin naman. 8 Pasko ba naman na dito sa Korea? Ay habang kumakain nga ako dyan, pinag-isip-isip ko mga nangyari sa akin sa buong taon. Ay sadya namang napakasaya pala ng taon kong ito. Pero dito nararamdaman kong kumukulo na yung tiyan ko kaya dumiretso na ako sa banyo. Alam niyo naman, basta kumain at uminom ako ng may gatas, kumukulo na yung tiyan ko. Di ito nga, tagpururot na tayo. Pero na-amaze ako dito sa basurahan nila, automatic, may scanner, pok. At dito nga din pala, napakasafe ng gamit mo kahit iwanan mo ng walang bantay. Walang makikialam. Isa pa, dito nga pala sa Korea, clean as you go. Hindi yung porket nagbahay ka, iiwanan mo na lahat ng kalat mo. Pagkatapos ko nga tumambay dito sa coffee shop, nagpunta na ako sa pinaka-venue. Sakto, pagdating ko, may nakasalubong na tayo mga kababayan natin. Hi, hello naman sa inyo dyan. At dito nga sa Lifelong Education Center, gaganapin yung misa ngayong araw. At pagpasok ko nga, nakita ko rin human size na bilin. First time ko makakita ng ganun kalaki. Dito nga ako naglalakad na papasok ng simbahan. Ang mga nagsisimba nga pala dito ay iba't ibang lahi din. Siyempre, nandiyan ang mga Pilipino, Vietnam, East Timor, may mga Korean din. Pinangunahan niya ng ating bishop dito sa Gwangju. Pero sa totoo lang, hindi ko naman naintindihan ang homily ni Father at Korean. Doon ako nalungkot. Sign na yata ito para ako'y mag-aral, Pero sa pakaramdam ko, ang ibig naman yan sabihin ay siyempre pagmamahal pa din. Pagkagalak sa kapanganakan ni Jesus, pasasalamat, at kapayapaan, nako, nang hula na si Malabanan. Pagkatapos nga ng misa, dumiretso naman kami din sa convention hall. Dahil may munting program ngang inihanda. Ang host ay si Ate Christine, sexy naman. At nagbigay nga ulit ng message si Bishop. Hindi ko naman naintindihan. Pagkatapos nga niya, inumpisahan na kaming ikaroling ng mga are. Ay, kagagaling tumutog ng mga Koreano at Koreanang are. Ramdam na ramdam ang saya ay yung ibang audience lang sadya ay boring mga manood, walang energy. Buti na lang kami ay meron, syempre. Alam nyo naman tayo mga Pinoy, mga bida-bida. Ay hindi, sa pagyayabang ay talaga naman kaming mga Pilipino dito sa Gwangju ilagay nagseset ng standard. At ito nga't sumayaw naman ito mga Vietnam. Nakakatawa naman si sister, ang galing kumuha ng video, At sumunod naman nag-perform itong mga taga-Nadyo nating mga kababayan. Kagagaling naman mga magsisayaw ng TikTok. At talagang si Bishop ay napapalakpak. Shoutout naman dyan sa ating mga kababayan sa Nadyo. Kagagaling sumayaw. Ay syempre kailangan natin ipakita ang suporta o palakpak na may kasamang sigawan. At sinundan naman yan ng mga kababayan natin prang mokpo. Tayo naman kanilang kinaroling. Kaya masasabi ko sa inyo kahit nasa abroad mararamdaman mo ang Pasko basta ikilalabas ang iyong bahay. Huwag magmukmok ng hindi malungkot. Syempre magpapatalo ba naman ang GFCC? Hello dito sa backstage. 2 taong kami nag-practice kaya feeling ko perfect ang performance namin. Charot. Syempre magaling yung kanta at sayaw namin dyan. Hindi halatang lip sync. Huwag kayong dyan, pumalakpak din si Bishop. Lahat kasi pinapalakpakan niya. Makabuntong hininga, akala mo na may nakasabay sa grupo Hindi pa dyan nagtatapos, may mga bata nga ditong panang K-pop, sumayaw na sina Sarah. Anak yan ng mga Koreano at ng mga Pinay. Kagagaling din naman yan sumayaw, lalo na paglaki niyan.
Ngayon, sa tanong kung masaya ang Pasko sa abroad, abay, masaya din naman. Depende na sa iyo. Nakadepende sa mga taong sasamahan mo. Nakadepende sa kung paano mo titingnan yung sitwasyon. Dahil sa buhay naman natin, may option kung pipiliin mo maging masaya o malungkot. Sana makita natin yung saya. Kahit nasa sitwasyon na tayo na ang hirap-hirap. Dahil lahat tayo may laban na kailangan ipanalo. Gaya nito, kailangan nating lumaban kasi nasa pila na tayo ng pagkain. Oh, syempre kapag Pasko may kainan yan, kaya naman nakapila na kami dito. Oh, hi to Brian. Nakasabay ko din sa pila si Desa, si Joram, tsaka si Ate Rica na napakaingay. Gutom na daw kasi siya. Dito nga pala ang pagkain, may pansit, may Shanghai, kimbap at iba pa. Ay di ito nga ako'y kumain na dito ako'y gutom na sadya. Ako ay sobrang nabusog at ang dami kong nakain. At syempre tayo mga Pinoy walang pinalalampas na handaan. Kapag may tira, isyaro na yan. Lagi yung tatandaan sa pamilya ni GFCC, hindi lang ako ang magaling mag-sharon ha, yan ding mga yan. Aba, nako, paglabas ko, nakita ko rin mga taga-Nadyo, abay, mga marurunong di pala mga mag-sharon. Akala ko taga-GFCC lang. At nakita ko nga rin itong mga ito sa labas, abay, kinakaroling ang nagluluto ng pungupang. Talagang ngayong araw ng Pasko, ang mga Pinoy ang star, bida-bida eh. Siyempre, bago umuwi, naghinga pala ako kay Bishop. Hello po. Ipagdasal niyo po akong maraming bentang gluta. Tsareng. Ay, hindi pa dyan nagtatapos ang Christmas celebration namin dito sa Gwangju. Dahil sa pagkanta at pagsayaw namin kanina, ibinigyan kami ng shipment noon. Kaya naman kami ipupunta sa isang coffee shop dito sa Songjongri. Dahil sa lamig ng panahon, perfect ngang kumain ng tinapay at ng mainit na kape. Ay, kinakain ba ang kape? Iniinom pala. Ang ganda nga ng coffee shop na ito. Pwede kang mag-arte-arte kasi napaka-aesthetic din naman ng lugar. Ito, tumigop na nga ako ng kape. Hindi lang ako, pati sila. Dahil ang sarap nga naman kapag kami kasalo kapag sa pagkain. Tsaka sa pag-inom ng kape, ganon. Masayang kwentuhan at tawanan kasama sila. Kaya kapag malayo ka sa pamilya mo, pipili ka ng mga taong makakasama mo. Dahil kapag nasa ibang lugar ka, pakikisama ang puhunan. Lagi nga kami magkakasama ng mga yan. Parang pamilya na rin talaga ang turingan. Nandyan ang mga tampuhan. Yung iba dyan na high blood na. Pero at the end of the day, kami-kami pa rin yung magkakasama at nagtutulungan. Ang saya. Yun din naman kasi nagpapatibay ng samahan ng pamilya, di ba? At ito po ang kwentong Pasko ko dito sa Gwangju, South Korea. Sana po ay masaya rin ang inyong Pasko. Merry Christmas po, and God bless you.